Good day mga ka-project. For today's project, samahan nyo ako magkabit nitong hub na GAV. Murang-mura lang to guys. Ito yung isa sa mga murang hub na naka 6 pounds na at seal bearing na. At samahan pa natin yan ng rayos na Ragusa. Ito din guys, mura lang ito pero stainless na siya. At kung magsasamahan mo siya, nasa kulang 2,000 lang. Meron ka ng hub at rayos na ma-upgrade sa iyong bisikleta. Sa mga naghahanap nga pala ng mga budget hub na naka-seal bearing na, tamang-tama ito sa inyo guys dahil 6 pounds na siya, tapos yan, ingay na siya. Hindi siya ganun kalakasan pero okay na to dahil nakapagkabit na rin kami nito doon sa dati namin bike na isa. At sulit naman dahil madali lang palitan yung kanyang bearing kung sakaling umalog. Ang number ng bearing niya ay 15267. Yun yung madaling hanapin guys. At tingnan naman natin dito sa pre-hub kung parehas din sila ng size ng bearing. At dito ay 15267 din guys. So ibig sabihin yung apat na bearing niya sa likod is pare-parehas. Kaya madali kung bibili kayo ng maramihan. Yan guys, so 6 na pounds na siya. At sa tunog naman niya okay din. Dahil hindi naman siya mahina. Okay na rin sa kanyang tunog. So kapag naghahanap kayo ng mga tamang budget meal lang na hub, ito na yun. Tapos nakaka-convert pa siya sa true axle. At kung naka-QR ka naman, meron naman niya mga converter na up. Ayan, nandito guys. Tapos yung kanyang prehab, yung haba niya, ito guys, mahaba ang prehab ng mga GAV. Pwede mo siyang lagyan hanggang 13 speed na cogs. Dito yung mga, ayan guys, pang-convert niya ng pang-QR. So, kaya wala na kang problema kung sakaling naka-QR or naka-true axle yung inyong mga frame. Saka fork. Tapos check din natin yung unahan na bearing kung sakaling magpapalitin kayo ng bearing sa unahan. Pagdating ng panahon, siyempre, kakaroon ng alog yan. So yun guys, ang number niya sa unahan ay 17287RS or -2RS. Parehas lang yan mga ka-project. So, ibig sabihin, iba yung bearing niya sa unahang hub. Dito, 15267 at 17287. So yun, medyo malaki yung 17287 guys. Kaya pagka makikita nyo, ganyan, nakalaki yun. Mas maliit yung nasa likod. Dahil pwede din siya sa true axle na fork. So, baka 100 siguro lang to. Dahil meron mga fork na nakaboost yung 110 ang haba. So, yun. Samahan nyo na akong ikabit itong hub at saka itong rayos. Tip nga pala guys, kung sakaling mag-upgrade kayo ng mga hub ninyo at yung spokes ninyo ay yung stock pa, kinakalawang pa, mas mabuti isabay nyo na yung rayos dahil para makatipid kayo sa labor sa pagpapagawa. Sanang gaawaan lang. Itong Ragusa, okay na to guys. Maraming gumamit dito. Budget na, rayos na, stainless. So yun, tara, ikabit na natin. So yun, ganito lang ako magkabit guys ng mga rayos sa hub. Dati, sinubukan ko yung pa isa-isa. Pero hindi ako na-satisfied dahil medyo nagtagalan ako. Ang ginagawa ko dito, sinasabay-sabay ko na muna itong mga ilalim. Dito nga pala guys, yan, nakalagay na dito lahat sa ibabaw. Yung kasunod, ito ba, di ba yan yung katapat? Yung nasa unahan niya, hindi yung nasa likod. Dahil dati, tinesting ko na ilagay doon sa may likod, hindi nagkaigi. Medyo nagka-problema ako sa lacing, kaya lagi nasa unahan. Dito naman, wala naman tayong problema dahil ang holes ng ating rim at ng hub ay magkaparehas. At kung sakali naman magkaiba, meron tayong video niya na pwede nyo manood para malaman nyo na pwede yung mga kulang ang butas ng hub doon sa rim. Tapos minsan sobra naman yung butas ng hub, may binabawasan lang tayo mga butas. Yan, binablanko lang natin sila. So yun, naikabit na natin lahat doon sa isang side. Yan naman tayo sa kabila. So nga pala guys, 32 holes lang yung available na hub. So, tapos natin ilagay lahat ng mga rayos dito. Nakabit na natin siya sa rim. So, bali yung rim na gagamitin natin ay yung stock lang ng drinks. Kung nga palang bike na ito ay talaga namang medyo may katagalan na, kaya yung hub niya ay kailangan ng palitan. Stock na hub pa rin yung nakalagay sa kanya. Tapos nakita ko yung rayos ay talagang kinakalawang na yung mga nipple. Tapos ninagnet ko, talagang bakal pa siya. Kaya mas maganda
mag-upgrade tayo ng hub, isabay na natin din yung rayos. So yan, kompleto na. Okay naman, lalagyan natin siya sa rim. So saan ba ako nag-uumpisa? Dito lang tayo lagi sa mayroong yung daanan ng sa pito. Doon tayo nag-uumpisa lagi sa kaliwang side. Kung dito lang guys, kung nakaganto ang harap, dito lang kayo mag-uumpisa. So kunin lang natin yung nasa ibabaw. Tandaan nyo guys, yun yung ito yung nasa ibabaw, nakaganyan. Ito yung ilalagay natin doon sa may kaliwang side ng butas. May daanan ng pito. Lagyan lang natin ng nipple. Siguro naman halos lahat alam na kung paano magkabit nitong rayos. Tapos yung space, kung bibilang tayo ng 1, 2, 3, yung pang-apat ang ating lalagyan, susutan. Nung kasunod na nasa ibabaw, hindi pa yung nasa ilalim guys. Yung nasa ibabaw pa rin tayo. Lalagyan muna natin lahat yung nasa ibabaw dito. Kunin natin yung kasunod, 1, 2, 3, 4. Ganun lang, hanggang sa makabit natin lahat yan. Sunod na natin yung nasa ilalim naman niya. Dito pa rin sa side na ito. Tapos pipiliin lang natin guys, ha. Tanda natin yan. Papunta dun sa counterclockwise. Yan. Palabasin natin yung mga nipple niya. Para malaman natin kung tama na yung X. Yan. Tama na yung pagkakaikot ng rayos. Tapos ito, kung kumuha tayo kahit alin dyan sa ilalim, sukat lang natin, ayun. So dito, ilagay natin sa ibabaw. So dun siyang lagay. Tapos, syempre yung kasunod sa ilalim, dun naman siya. So ganun lang, kadali guys. Tandaan nyo, basta na dito pa rin tayo sa isang side nito, pero nasa ilalim siya. So, lagyan natin yung nipple. So yan mga project na ikabit ko na dito sa isang side lahat ng rayos. So yan. So, dito na sa kabilang side. Dito ganun din. Pero dito sabay na. Hindi na natin malalagay dito yung ito lang lahat na nasa ibabaw. Ikot. Pagkatapos nito nasa ibabaw, yung nasa ilalim, susundan natin agad. Dahil maglalak na tayo dyan. So hanapin lang natin dito ang tamang pwesto niya dito. So, ang palatandaan niya lang guys, dito guys, yung katapat niya, ayun, ito, magkalapit lang sila lagi. Ibig sabihin dito to. Tapos yung nasa ilalim niya, hanapin din natin. So, yun. Yan. Nakita niyo guys, yan. Dalawa na. Okay, lagay na natin. Kung minsan may malalim na mga rim, dahil mahirap i-lusot itong mga nipple. So, ang gagawin nyo lang guys, ito, suot nyo lang dito yung nipple. Gamit muna kayo ng extra na rayos. Yan. Tapos, saka nyo sa isusuot. Ganito. Yan. Kung sakali nahirapan kayo, maglagay ng kamay lang. Ayun, ganun lang. So, talo sa kasunod. Ito, sunod-sunod na yan, kaya napakadali na. Yan, lagay na lang tayo ng lagay dyan. Ito naman, abot ko pa paglalagay, kaya hindi ko kailangan dito ng rayos. Ganun lang guys, kadali. Matututunan nyo to. Basta panoodin nyo lang na mabuti yung video at tapusin nyo hanggang sa dulo. Sigurado, matututo din kayo. So yun guys, nandito na tayo sa pinakalas na rayos. Yan. Ayun, okay na guys. Bit na natin siya. Tapos pagka gantong medyo ayan, nakalabas pa yung mga ulo ng ating mga nipple. Siyempre, ikpitan natin muna. Yan. Kaya pa rin lang ng kamay yan. Ikpit lang natin ng kamay. Nagawa ko dito, yung hanggang dulo ng rayos, nasagad ko sa dyan. Ayun, lahat nakalubog na guys. Wala nang nakalutang. So yan, okay. So ito, mamaya paltan ko na lang ng QR cap niya. Dahil naka-control axle siya. Dahil yung kakabitan natin ay quick release pa rin. Ayun, one down na tayo.
Sa likod naman. Ganon din yung process guys. Parang ganon din lang yung gagawin. Kaya dali din. O yan, no? Kita nyo yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, nakatuwid yung rayos dun sa tapat ng pito. O yun lang, magandang tingnan dyan. O yan, lahat nailagay na natin guys. Naikita na natin. Wala na nakalabas na nipple. Yan, lahat na nakalabog na yan. Tapos yun. Tapos yung ating pito nga pala, yung lagay ng pito. Ayan guys. Doon na uli siya sa tuwid. So yun mga project, tapos na natin kabit yung ating rayos at saka yung hub. Ito nga palang hub na ito guys, meron siyang extra na washer para dito sa free hub. Dahil mahaba nga yung kanyang free hub, so pagka magkakabit tayo ng mga 8, 9, 10 speed, kailangan natin yung spacer na to. At meron naman siyang kasama. Tapos nailagay ko na rin yung mga QR cap niya. Nilis ko na naka-pan-through axle. So yun, papatono ko na lang tapos kabit na natin doon sa bisikleta. Maraming salamat mga project sa patuloy pa rin nagtitiwala at nanonood sa ating mga videos. Pasensya na dahil ngayon lang uli ako nakapag-upload. Pasensya na kayo mga ka-project kung sakali nag-upload ako ng mga fishing dahil isa din talaga sa aking mga gustong gawin yun yung pag-fishing. Hindi mag-alala dahil hanggat meron pang ginagawang bike na pwede kong ma-share sa inyo ay gagawin ko pa rin i-upload para matulungan kayo. At saka may mga katanungan tungkol sa paggawa ng bike, pag-ayos. Comment lang kayo guys at sisikapin kong sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and like na rin ang video na to at i-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat, ride safe, fish on!